Sino yung huwag na matagal? Pinakabagong member natin dito sa kwarto na to. Pinakabago. Gano'ng kabago? 1 month? Wala kang ilan? 12 days. Pasko yun ah. 12 days, 12 days. 3 weeks. Ikaw? Magpo 4 months. O sige, tasa ko yung mga bago. Para makilala natin. Wala na. 6 months. 4 months. Bago? Bagong tuloy. Bagong tuloy. Sino ba yung mga bago? Si Amanda bagong tuloy. Ikaw, pero matagal. 1 month? 1 month? Ikaw? 1 month din. Sino yung mga wala pang 1 taon sa negosyo natin ng Alliance Emotion Global Task Force? Ayos lahat. Wala pang 1 taon. O sino yung pinaka-tiguang na? Kami. Mga veterano, siyempre si Mentor Ernie. Sino ba? Gano'n ka natin katagal? 1 year. Kayo po? 8 years. 11 years. Ikaw bro? Wala nang nasa likod. Kino-compute niya ba? 4 years full time. 4 years full time. Wow. Huwag magaling natin. Sino ba po? Pinakamatagal? 11 years. 11 years. Ako ba, pakilala lang ako ng konti. My name is Perry Tapales. Isa po ako sa training team na umiiko po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At fortunately, isa rin ako sa international trainer na pinapadala po sa Africa. So, ako po ay nag-start sa network marketing around 2009. I joined Alliance Emotion Global 2014. And this year, I'm celebrating my 10th year in Alliance Emotion Global. So, sa Africa, medyo matagal na rin yung experience. Ilan taon ka na? 25. When I was, the first time I went to Africa, I was 22 years old. 22. So 22, after I graduate college, napunta ng network marketing, hindi pa yung global, then I was stopped to go to Africa na wala akong alam kung ano yung meron ko. Di ba normally pag sinabi, taga-Cavite ka. O kung nalang Mindanao, ano mo naman gagawin? Ano mo naman gagawin? I-check din nyo sa Mindanao. I-check kung ano yung meron sa Mindanao. I-check kung safe, i-check kung maganda yung lugar, i-check kung ano yung klase ng mga tao, trabaho, etc. Tama po ba? Yes. I was 22 years old, sinabay na ako punta ng Africa. Specifically in Cameroon. So, hindi ako nag-research. Hindi ko inalam yung mga anong krimen, anong etc. Hindi ako nag-google, wala, inuwasan ko lahat. Sabi ko, I was young, 22 years old, hindi kakatok yung opportunity na basa-basa, tama. Sa topic kayo, ibig sabihin, meron something sa'yo na makakontribute mo sa pupuntahan mo, tama. So, at 22 years old, I went to Africa. Imagine, when I was 22 years old, I hate speaking English. Hindi ako marunong English. Hindi naman siya di marunong. I just don't want to say or speak it. Because, sabi ko noon, ang mindset ko noon, Pilipino ka, nasa bansa ka. Pilipinas, taga-saan ka? Okay, ba't ako English yun? Masabi nga nito ito ng series hindi mo mahal sa sarili ka, masabi pa saan? Masabi ka. So yun yung mindset ko noon sa radio sa radio. And then pinapunta ko ng Africa. At ang pinuntahan kong bansa, French speaking. Wow. So imagine, I was doing training, kagaya ng ganito. Yung thoughts ko, Tagalog, convert ko ng English, sasabihin ko ng English Carabao, i-convert ko ng French. Nakita yung transition, medyo masalimuot. So, medyo, pagkasisimula pala, hindi ganun kadali. Tama po ba?
Kasi napakahirap eh. Lalo na yung fear, anxiety, tapos yung unknowing or yung uncertainty ba? So hindi mo alam yung mga pwede mangyari at mga bagay na i-expect mo. Hindi ako linya ng networking or marketing. Ang inaral ko ay engineering. Electronics Communication Engineering. And then when I graduated, napunta ako sa network marketing. Meron pa dito na ang linya nyo ay in any way or any form. Walang kinalaman sa pinagagawa ko ngayon. Pero dito, dahil ngayon mga, di ba? Ano yung mga background ninyo? Yung iba, karamihan siguro students. Tama? Siya pa rin background. Account, imagine, accountant, nagkahawak, nagmumroblema, nag-iipon ng pera ng iba. Tama? Eh iba, si April, anong part ng background? Leader. So, nag-aalaga, nag-protect ng ibang tao. Background. Factory worker. Kayo, anong background? Factory worker. Now, bakit ko sinisimulan dito? Kasi, marami sa atin, choosing, wala namang kailangan ipagkakal na choosing. Tama. Tama. Yung choosing, wala naman choice sa buhay. Ang may karapatan lang maging choosing, yung may option A, B, and C. Eh kung yan lang yung nasa harapan mo at pwede magbago ng buhay mo, choosing ka ba? Pero unfortunately, marami yung mga tao na kahit nasa harap nila ng opportunity, choosing pa rin natin. Eh kasi, yung kanilang kaisipan, hindi tama. Tama po. Kaya, congratulations sa lahat ng mga kabataan dito para pangayon sa mga. Kasi maaga kayong namuna, maaga kayong nagising. Ako, I was 22 years old, I joined network marketing, pumunta ako ng Africa, then I joined Alliance Emotion Global. Ang first time ko ng Africa was 2010. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 14 years. Ako po pabalik-balik in and out of Africa. Naked, Nigeria, Cameroon, Ghana, Togo, Ivory Coast, Kenya, at marami pang ibang Africans na nakasalumuhan. Naturuan din natin when it comes to building your success sa pag-network marketing. So, this is what I wanted to share sa inyo lahat. Kasi baka ang mga naririnig mo is yung mga tao or mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa'yo, pero minsan nagpamagara at nag-ego sa isip mo. Tama po ba? Na kapag yun yung ilalagaan, hindi nakakatulong. So I wanted to share this leadership training na hopefully magising ka, maliwanagan ka, at ma-inspire ka kasi kailangan mong gawin yung mga bagay na makakapag-inspire sa iyo ngayon para makatawid ka ng maayos sa 2025. Kasi trust me, hindi po lahat nakakatawid. Every year, palagi pong, alam niyo yung sa puno, every year, pag humangin ng malakas, naglalagas ang dahon. Tama po ba? So same thing with our business, same thing with our people, our group, especially yourself. Kapag humangin ng malakas, kapag bumagyo, at kapag ikaw ay sinubok ng panahon, at hindi ka umaatin at hindi ka matatawag na isang leader, eh baka kahit na ng kapit mo, isang pelikang sa'yo, mauna ka ng malagas. Mauna ka pang mawala. Well, sa devotion natin, hindi ka magiging successful kung ganyan ang commitment at ganyan ang mindset na ganyan. So today, I wanted to share to you yung leadership training na pinipare ko para ito. Okay na ba yun? Yes! Okay? So kung may tanong kayo later, we'll try to answer that para at least we'll have interaction on the video. Okay? So, next mo, brother. Now, leadership training, ito po, bago mo yung next, ano ba yung definition mo ng leadership? Kasi leadership is very subjective. May mga iba-ibang tao, iba-ibang pinagdaanan, iba-ibang estado sa buhay, iba-ibang probinsyang pinagalingan, iba-ibang kanilang pananaw o understanding ng leadership. Okay? Now, I have some definition of leadership na gusto ko i-share sa inyo. But I wanted to know first, ano ba yung leadership para sa inyo? Ikaw, days old. Ano ba yung leadership para sa inyo? Tandaan nyo, walang tama o maling sagot. It's your own understanding. Hindi ito na, bagsak ka. Ano yun? So don't be afraid because
the less you speak, the less confident na magiging ikaw. So dapat sa negosyo natin, hindi ka napapalisan na laway. Pero may katabi mo, mukha ba may palis na laway yan? So pag may palis na laway yan, ibig sabihin, yan yung mga partners natin na takot magsalita. Dapat sa negosyo natin, hindi na takot. Bakit? Kung yung pagsagot nga, hindi mo magawa, pagyabang pa ka na. Yes. So dapat, kakapalaganda mo ka. Pakapalin natin mukha mo. O, ano yung leadership para sa'yo? Ikaw yung leader sa grupo. So, ikaw yung may letter L dito sa room. Leader to. O, anong leadership para sa'yo? Bakit yan? Ako bubugin ka ng genetics dito. Anong leadership para sa'yo? Nahanap niya pa yung sagot dito, baka lulutan. O, anong leadership para sa'yo, bro? Ang leadership para sa kanya, obligasyon. Big word yun ha, obligasyon. Ikaw, brother, anong leadership para sa'yo? Being responsible. Ikaw, anong leadership para sa'yo? Tatatakoy yung ibig sa'yo. Ang leadership ko ay para sa tungkol sa mahalagad sa sarili ko na paano sinagawa yung isang bagay. Kumbaga po sa leaders, alam mo sa leaders ko. Pastor, ikaw naman. Oh, ganito po yan. If you don't know the meaning, you cannot embody it. Kapag hindi mo alam ang ibig sabihin, hindi mo kayang pangatawanan ang isang bagay. Hindi mo pwedeng sabihin, apply, leader ako. Divine leadership. Basta leader daw ako eh. Lumayan sa ulo. Ang isang bagay na hindi mo naiintindihan, may hirap kang panan. Tama o tama? So sa negosyo natin, there are levels. Pag pumasok ang tawag sa'yo, distributor. Independent distributor. Pero as an independent distributor, gumagalaw ka, nag-grow ka, lumalago ka, into becoming a leader. Kasama doon yung magiging responsible, meron kang obligation, meron kang commitment, at ikaw ay merong nililid o may pinangungunahan na tao. Hindi yung bida-bida, ha? Iba yung leader sa bida-bida. Alam niyo yung bida-bida? Ano ba yung bida-bida sa Cavite? Papansin? Bibo. Bibo? Yung application natin? So when it comes to leadership, kailangan po ito maintindihan mo. Ma-absorb mo. Now, sino dito yung sa eskwelahan, binigyan ng obligasyon na ikaw ang leader ng grupo ninyo. Naka-experience kayo ng gano'n? Yes. Naka-experience kayo ng gano'n? Yes. Kapag naka-experience ka ng ganyan, ano ba ang mararamdaman mo? Kaya, Sigurado ka? Ha? Oh, leader ka! Walang gano'n! ako na naman. Pag sinabing leader ka, ang unang papasok sa'yo, kakabahan ka. Tama o tama? Kasi, ang daming umaasa sa'yo, hindi mo alam kung anong gagawin sa mga ulong yun. Di ba? At ang mahirap nun, sa dami ng umaasa sa'yo, hindi mo alam sino yung makakasundo mo, sino yung mga business sa buhay mo, sino yung mga kasawali, o yung tutulong mo ang susuporta sa'yo. Tama o tama? Kaya marami sa ating mga kasama sa negosyo, takot pag tinatawag na leadership. Bakit? May mga tao kasi na umiiwas sa obligasyon, may mga tao na ina-embrace yung obligasyon. Tama o tama? Now, pero hindi importante, hindi porke bago ka lang, hindi ka na leader. Don't get me wrong, hindi porke bago ka, hindi ka na leader. Let me define my leadership definition. Leadership is not a wielding authority. Hindi rin yan basta sa position, it's about empowering and capacity to translate vision into reality. Diba kaya napapansin mo pag nag-join ka, sino nagsasalita? Upline. Sino nag-vision casting? Upline.
Pag gumagawa kayo ng dream board, sino nag-i-explain ng dream board? Apply. Sino nag-guide? Outline. Because one role of the outline, kapag dumadami at nagkakaroon ng mga downlines, your responsibility is to reach your goal, maging successful ka, but not successful alone. Kasama mo magsasucceed yung mga taong naniniwala at sumasama sa iyo. Kaya nga, nag-vision casting tayo. Kaya may goal setting tayo. Now next, when it comes to leadership, next mo brother, leaders instill the people around them a hope for success and believe in themselves. Pag leader ka, ikaw yung pinagpupunganan ng hope o pag-asa. Ikaw yung tipong pag nakausap ka ng downline mo, they feel at peace at na-energize at sila ay namomotivate. Now, nararamdaman mo ba yan sa upline mo? Yes. Ang tanong, nararamdaman ba yan ang downline mo sa iyo? If that's a yes, then that's a good sign. Kapag medyo hindi, then there is something we need to adjust. And siyempre, according to the modern part, a leader is a leader of hope. Sino may mga downline sa dito? When you become an outline, automatic may tao ka ng leader. Tama po ba? Yes. Now, when you sign up someone, anong binigay mo sa kanya? Hindi mo lang siya basta binigyan ng business. Hindi mo lang siya basta binigyan ng produkto. Alam mo, binigay mo sa kanya? Binigyan mo siya ng bagong pag-asa. Bakit? Binuhay mo yung pangarap eh. Binigyan mo ng pangarap, binigyan mo ng pagkakataon na trabahuin yung pangarap sa pamamagitan ng negosyo mong alliance in motion. That's what leadership is. Kaya, and one thing about leadership is leaders don't think about themselves alone. Ang leader hindi makasarili. Hindi yung ako muna. Ang leader laging kinoconsider yung nasa sakupan. Yung mga tao sa paligid niya. Yung mga downline, yung crossline, yung mga prospect, at yung mga naniniwala sa kanya. Now, next po, brother. When it comes to leadership, maraming nagsasabi na hindi kasi magaling talaga yan eh. But trust me, leaders are made, they are not born. May pinanganak bang leader na kagad? May pinanganak ba na siya kagad yung nag-lead at siya kagad yung tumayo ang leader? Wala. They are made. Ginawa yan by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. Noong unang panahon, 11 years ago, 8 years ago, kaya Bernie, many years ago, ikaw ba ay leader na kagad pag-join mo? Hindi. Di ba hindi? But along the way, may mga pangyayari sa negosyo mo na sinubok ka, challenge ka, binigyan ka ng pagkakataong mag-lead, binigyan ka ng responsibilidad, may mga tao na once binigay sa kanila, hindi na nila binitawan. Tama o tama? Yes. Kahit may negative na criticism, kahit may mga negative na tao, kahit may mga hindi naniwala, still, pinanghawakan nila, dinire-diretso nila until such time, lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki ng grupo. Now, sa mga kabataan dito, that's my challenge to all of you. Many people don't see you as a leader right now. Bakit? Kasi because of your age. Bata ka pa eh. Tama. Yes. Kailan ka pa magsisimula mag-lead? Pag 50 ka na? Trust me, all prominent leaders, they started at a young age. Hindi na sila napapansin noon because wala yung spotlight sa kanila. Pero because of the accumulation of experience, trials, yung mga na-resolve nila ng issues, gumagaling at gumagaling hanggang sila ay nag-discover, napapansin, nakikita at sila ay nagpupunta sa spotlight. So ang challenge sa mga kabataan ngayon, don't see your age, don't look at your age, your lack of experience as a hindrance para hindi ka matawag na magaling na leader. Kasi everyone can be a leader. Pero the question is, are you willing to pay the price? Kasi para maging successful ka, kailangan mo maging leader. Tama. At para maging magandang leader ka, you have to become a good follower. So, the practice that you can do right now sa mga kabataan, para maging tamang leader ka in the future, 5 years, 10 years from now, galingan mo ang magiging follower. Galingan mo yung pagsunod, pag-observe,
At pag yes, ay apply mo. Pag may mga pinapagawa, lagi mong gagalingan. Pag may mga challenges, activities, lagi mong sisipagan. Pag meron ka na kailangan ay accomplish, mauna kang makahit at mag-accomplish. Kasi by doing that, ay nagagaling mo yung sarili mo, at pag ikaw lumaki ng lumaki, lumago ng lumago, kaya mo nang tumayo bilang isang leader. Kasi yung ginagawa ng pinakabago sa organization mo, lahat yan, pinagdaanan. Diba? Because everybody can learn how to be a leader. The question is, gaano ka kabigil, gaano ka kauhaw, and hanggang saan kaya mo pagbayaran yung mga price that you have to pay to become a leader. Alam mo yung mga successful leaders natin, name them. Ano yung mga successful leaders natin sa negosyo? HOF. Successful ba sila? Josephine. Top 20. Tama? Mga elite, global ambassadors. Tama. Now, what we are seeing right now is yung level ng kanilang resulta. Pero try to rewind 10 years, 15 years ago, kamukha rin sila. Umahati ng training, nagsisipag, nagsusulat, power ng power, binabalik yung sarili. Ganon ang proseso sa una. Kasi kung hindi mo kayang i-convince yung sarili mo, trust me, wala kang makukonvinsing iba. Kaya minsan nagtatanong ka, Ucho, 1 year na ako dito, wala pa akong galing ka. Eh, ikaw mismo hindi mo makukonvince sa sarili mo. Paano natin nalaman? Kailangan naman tayo dumadaan sa ganun. Kahit tumating ka everyday, power ka, pag-uwi mo, dyan, nabulo na naman ako na. Diba? Nasa jeep ka, para sa akin talaga ito. 5 months, wala kang recruit. Ni isang produkto, hindi ka nakabenta. So sinasabi mo, ang pangit ang negosyo. Wala kang maginawa eh. Tama. So, sa una, susubukin ka, pero if you're up to the challenge, lalabas sa pagka-leadership mo. Bakit kailangan mo lumabas sa pagka-leadership mo? Next mo, brother. Kasi, yung success is not a straight line. Hindi po straight line ang success. Ibang mo, brother, marami kasi ang mga understanding nila sa success, parang yung kulay green na linya. Isang ganyan lang, isang diretso lang. It's not true. Walang isang kalsada na isang diretso lang na pataas. Nakakita ba kayo ng Baguio? Yes. Nakapag-mountain biking ba kayo? Yes. Nakakita kayo ng bundok? Yes. Nakakita kayo ng mataas na lugar? Okay, dyan na lang sa Tagaytay. Meron bang isang kalsada mula Rosario, Cavite na isang diretso lang, Tagaytay ka na? Nakakita ng Baguio, taas ang kamay. Sino yung sumuka? Bakit? Parang sumusuka ito. Bakit? Wala ba ang bonomin? Kasi yung kalsada, pag ganun. Tama? Pero dito nakapunta na ng Bicol. Taga Bicol. O diba? Naalala niyo yung walang katapusang Quezon Province? Saan ka dumadaan? Sa paanan at gilid ng bundok. Tama. Paikot, akyat, baba, ikot na naman. Because that's the journey para mapuntahan mo yung dapat mapuntahan. Habang umaakyat ka ng level, habang umaakyat ka ng attitude, hindi ang kalsada ay isang diretso lamang. Okay? Kung isang diretso yan, kung siya wala ka pa sa kalahati, gumugulong ka na pabalik. Gumugulong ka na pabalik. Kasi ang hirap, kapag ang tatahanin mo mataas, ay isang napakatarik na pataas na pataas. Kaya nga sa mga bahay natin, di ba yung mga hagdanan, may landing, tapos kakaliwa o kakanan. Subukan mo patayo ng bahay. Kahit dito lang, from sa pinakababa. Sa matarik lang na gano'n. Nahirapan ka. In life is the same thing. Minsan, nararamdaman mo, yung nangyayari sa'yo, it doesn't make sense. Tama. Parang walang kinalaman to Walang kinalaman to Nararamdaman ko yung sakit, pero para saan to? Lagi ako nare-reject. Nasabihan ako ng masama, para saan to? Nakakuha ako ng isa, akala ko power na, negative pa na. Nag-pay in, nag-disappear bigla. Para saan to? May mga napapay in ako, nag-active ng 2 weeks, maya-maya, nakablock na ako.
Pero nag-promise sa akin, magsi 7 accounts, may isang accounts, walang lumabas. Naubos yung naway ko. Naubos lahat. Tama. Tapos minsan, kina-question mo, parang sobrang na akong nasasaktan sa mga nangyayari. Kasama pa ba ito sa success na tinatawag nila? Yes. Ano mo yung mga umakit ng bundok? Napupulitan, nililimasan ng gutom, napamaltusan, nauulanan, kaarawan, lahat yun nararamdaman nila. Pero lahat yun, pag umakyat sila ng bundok at nakita nila yung sea of clouds, halos hindi nila maisip yung pinagdaanan nila kasi ang nararamdaman na nasa isip at kanilang malalaman yung ganda ng tanawin na kanilang nakikita. Diba? Yung mga nararamdaman mo na experience mo, baka nandito ka pa lang mo. And some of us are running in circles. Yung iba, paikot-ikot lang. Bakit? Eh kasi, sarili mo lang pinapakinggan. Kaya sa negosyo natin, importante may mentor ka. Importante may iba ka rin pinapakinggan. May iba rin nagtuturo sa'yo. Para ma-double check mo rin. Ma-check and balance mo kung ginagawa mo, effective mo, tama ka ba? Nagigets mo ba? Next mo. Siyempre, magsisimula yan, yung success mo, yung pagbabago sa sarili mong kaisipan. Yung mindset mo. Pamilya ba sa mindset? Yes. Diba, nakakatuwa ka yun, no? Yung panahon kasi 90s, 2000, wala akong binabanggit na mindset. Hindi nga uso yung salitang mindset mo, tanong niyo yung mga nakakatanda dito. Ang usapin lang noon, pangit ang ugali, pangit ang attitude, negative, ito lang. Pero ngayon, ang try, mga Gen Z, mga kabataan, gumagano pa sa dito ko, mindset. Nakakatuwa kasi, yung word na mindset na maririnig ko lamang dati sa mga network marketers, ano ginagamit na sa general trend, mga TikTokers. Ang problema, hindi naman nila naintindihan yung power ng mindset. Banat lang ng banat, mindset ka ang best mindset. Without knowing how mindset really works. Lahat ba taga-ability dito? Yes. Let me explain to you gano'ng ka-importante yung mindset. Lahat ba taga-ability? Sino yung born and raised in Cavite? Tasa naman. Sino yung hindi naman taga-Cavite pero nandito kayo? Masabi nyo. O, isaysay natin. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Isaysay natin. O, mga taga-Bicol, baba ang kamay. Mga taga-Bicol. O, yung iba? Yung saan? Mindanao. Mga taga-Mindanao. Mga bisdak. O, bisayan na po. Ha? Magagawin mo yun. Mga bisdak. Bisayan na po. Mga bisaya. Mga bisaya. Taas ang bisaya. Surigao. Singko. Cebu, Ilocauan, Davao, Cotabato, Basilan, Tawi, Marawi, Zamboanga, Antipolo. Sino ba yung taga-iba? Taga-Norte? Ha? Quezon. Mga taga-Norte, marami dyan, Insik. Visayas. Kalayan Island. Kalayan Island, o may island boy. Okay, isa kayo. Masbating. Masbating o masbating. Visayas. Ikaw. Marawi. Ikaw. Ha? Cavite. Ikaw. Cagayan Valley, sa norte. Saan mga Ilocano dito? Mawatan. Medyo banger. Anyway, bago ko tinatanong, napaka-importante po yung role kung saan ka nagmula sa kung anong mindset mo. Pwede ko ha, napaka-importante yung role kung saan ka nagsimula, saan ka pinanganak, saan ka lumaki sa mindset ng meron ka. Tingnan mo ito. Ang mga taga-Bisaya, tuwan-tuwa, pag ng taga-Manila, pumupunta ng Bisaya at sa Bisaya. Yes. Tama? Yes. O, balik-balik natin. Ang mga taga-Bisaya, pag pumunta ng Manila, nakasama ng Manila boy, tapos magtatagalog na ang tono ay Bisaya, ang tawag sa taga-Manila. Gudong!
tawag sa'yo. Bye, dudong. Check mo lang. Dong. Chocolate daw. Ayan, sige, kuha lang kayo kuhan. Araw-araw ginagamit yan. Oh, dong. Sweet. Alam mo, napakaganda ko sa akin dito, ang mindset. Kasi kung hindi mo kayang baguhin ang mindset. Okay na. Dong. Oh, tatamaan na talaga magaling. Kaya saan ka? Mindanao. Saan sa Mindanao? Sultan Kudarat. Patingan mo to ha. May tinuturo ba sa Sultan Kudarat? Dapat dinala mo dito, effective. May mga kagawayan ba sa Sultan Kudarat na pag ginawa mo dito, makapagpayaman siya. May mga tinuro ba, mga kagawayan ba sa Sultan Kudarat, mga kasabihan na nakakapigil sa paglago mo paglago. In general, may mga kasabihan ba sa inyo? May mga tinuro ba sa inyo? May mga pinagbawal ba sa inyo na gawin nung bata ka habang lumalaki? Kung saan lugar ka man galing, na minsan mo pinaniwalaan na ngayon nasa Maynila ka at ang dami mo nang naiisip at natutulungan, nararamdaman at na-absorb sa mga trainings, napapagalito ka, yun pala yun. Tapos nare-realize mo, wala pala siyang kinalaman sa buhay. Tama. Pero pinapagawa sa akin. Tama. Bakit? Ang mindset na meron ka, hindi galing sa'yo. Hindi galing sa'yo. Kung ang mindset mo, hindi galing sa'yo. Pinanganak ka, ikaw ay bad. You're born naked. Wala kang alam. Ang alam mo lang, umiyak. Tama. Get attention. And as you grow up, habang lumalaki ka, may mga naririnig ka. Tama. Ang mindset mo nagsimula, unang-una, genetics. Sa magulang mo, nanay at tatay. Kaya habang lumalaki ka, sinasabihin ng nanay mo, inyeta ka, papatag ng tatay mo. Diba? Mana ka sa tatay. Mana ka sa nanay mo. Wala kang magagawa, genetics yun eh. Kasi yung genes nila, nasa tagay ng pagkatao mo. Kaya minsan, kahit anong galit mo sa nanay mo, nagugulat ka, yung ginagawa niya, kamukha rin na ginagawa mo. Kasi may pattern. Tama. Bukod sa mga magulang mo, yung church na ina-attendan mo, yung mga kaibigan mo na araw-araw mong kasama, yung mga classmate mo na pinili mong samahan, yung barkada mo as you grow up during college, yung mga kasama mo sa trabaho at mga pinatili mo yung communication at contact sa iyo. At kaya nga may kasabihan yun, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alam niyo ba yung kasabihan na yun? Yes. Kasi, kapag ang mga kaibigan mo na pinili ay hindi quality sa buhay mo, kung anong meron sila at anong kaugalian nila, siya magiging kaugalian. Sino dito yung lumaki na may mga kaibigan na nagmumura? Ito kahit pinanganak ka at pinalaki ka sa bahay ng mga Diyos, nagdadasal every day, nagsisimba every Sunday, nag-novena at nag-rosaryo ka pa. Paglabas mo ng bahay, pagkasama mo 10 taon nagmumura, mas malakas ka pa magmura sa 10. Because that's the environment, that's the mindset na nai-instill sa'yo. Eh paano kung ganito pa? Hindi ka naman magaling eh. Sinabihan ka ng biho-biho. Sinabihan ka ng hindi ka yayaman. Sinabihan ka ng ang hirap kumita ng pera. Mahirap lang tayo. Ito yung pinaka-paborito ko. Pag naghihingi ka ng pera sa magulang mo, ang lagi sinasabi, ano tingin mo sa akin kung tayong pera? Totoo hindi? Tapos pag binigyan ka ng pera, parang yung ginto na binibigay sa'yo, pero kakarampot lang naman, ingatan mo to, ha? Huwag mo agad ubusin. 5 piso lang akong binigay. Nagigets niyo yung point? Yes. Because that's the mindset na meron tayo. Ngayon, habang lumalaki ka, iba-iba po ang pinanggalingan natin.
Iba-iba po ang probinsya. Sa ibang magulang ka lumaki, ibang genes ang meron ka, ibang pamilya, ibang kaugalian, ibang religion. Magsasama-sama tayo lang sa isang hub. Tama. Word. Paano tayo yayaman? Hindi nga tayo pare-parehas ng mindset. Na minsan, akala mo normal yung ginagawa mo, doon offend ka pala yung isa. Yung normal sa'yo, busin na pala yung kabila. Ano mo sa hub? Ang nakakabisit? Hindi mo nalaking bagay. Pinapakaliit na bagay. Kasi kuya ko ito sa gabi. Yung pinagkain ka niya, hindi na kayo magasan. Kakainom lang ng kape, uminom na naman ng tanghali. 3 times sa limang kape. Diba? Tapos mag-uwi ng pagkain, take out, nilagay sa rep. Excited, oh, umuwi ng gabi. Iipon ko to. Breakfast ko bukas. Nilagay sa rep. Pag-ising ka na sa rep, may balik ko. Maya amin hindi. Maya amin? Ay sus, taga mo sa bato, wala na amin. Nangyayari. Ito pa, minsan, normal naman sa kanya magsalita. Pero ikaw, nag-isip ka. Bakit? Eh kasi offline natin pasito eh. Ito nga mo yung ako eh! Ganito ba? Nagpapaliwanag lang! Tama o tama? So may isang tao ngayon naman. Uy! Magsalita naman! Kung ano kinaingay ng kabila, para ba siyang pipin? Yung mga magsalamahin. Tama eh. Sa loob pa lang ng hub yung nagkakagulo na kayo, paano pa kayo sa labas? Paano yan magbabago? If you choose to align yung mindset sa gusto nyo puntaan. Gusto mong imaman? Kailan yung mindset mo, dapat payaman ka. Hindi ko pwedeng payaman yung mindset mo, yung pipit mo pang swatter. Hindi ko pwedeng gusto mong imaman, tapos para ka natin mauubusan. You get the point? Kasi ang mindset siya magsisimula ng pagbabago sa buhay. Hindi magsisimula magbago yung bulsa mo. Ako na magbabago, mindset mo. Again, nangyari sa akin. When I was young, ang dami kong barkada. Lagi akong nasa labas. Nabubugbog ako pag ako umuwi. Naawit pa ako ng sintro, nakalala ko. Oh. Tapos, pag puso dati, sinusiesta, di ba? O siesta ka muna. Tulog na ako. Tumatagal lang ng gate. Tumatakas ako. Tapos subihin ako, sintro. Napanood na ba kayo sa bigas? Napanood na kayo sa munggo? Ha? Asin? Hindi yung iodized na, Raxol kami, Raxol. Ha? O combination pa, may Raxol na may munggo pa, may linggo pa. Naka-experience kayo ng gano'n? Naka-experience kayo ng palo? Sinturon? Chinelas? Rambo, ha? Rambo? Ako. Aker. Kahoy? Patpat? Yanto? Ha? Hangin? Ano ba? Aling ng kalabaw? Huwag na yung karet, ha? So all of those things contributes sa kung anong pagkatao at anong mindset na meron. Now, nandito ka na sa Alliance Emotion Program. Leave all those things behind. Bakit? Kaya rin ko tinanong kanina, may mga tinuro naman sa atin when we were younger na nakakatulong sa atin ngayon. Pero hindi lahat ng tinuro sa iyo makakakontribute sa pagyaman mo. May mga bagay na kailangan mong iwanan, kailangan mong unti-unti tanggalin para pupunan mo ng ibang kagawian, kaugalian, at mindset na makakatulong sa pagyaman. Kasi kapag hindi mo kayang palitan yon, kung anong dating mindset mo, siya pa rin tutubo at tutubo. Kaya kailangan namin palitan, baguhin yung mindset natin. Paano mo ba baguhin yun? Sa pagiging ng trainings. Makikinig sa mga mentors. At night. Pagbabasa ng libro, pagbabasa ng libro.
Kung hindi kayo nagbabasa ng libro, YouTube. Lahat ng mga motivational speeches, panoorin mo. About mindset, about life, about body, about wealth, about money. Pakinggan mo lahat yan. Bakit? Unti-unti nga babaguhin yan, yes mo brother. Yung kaisipan mo, unti-unti mag-switch from negative, unti-unti mag-switch yan into. Diba dati ka ng negative? Let's go back, bago ka mag-join ng A-Global, hindi ba dati ka naman negative? Tama. Ano sinabi mo dati? Ayaw ko. Ano ba? Scam lang yan. May mga nasabi ko na ganito. Eto, itsura to, kapibenta mo ng kape. O ngayon, ang pinag-post, Barley Grow. Diba? O, sino yung mga nag-resign dito sa trabaho para mag-network ng A-Global? Diba? Diba nasabihan ka ng bobo mo, Brad? Tama. Nakakatawa mo, Brad? Tama. May sahod ka na ng kinsenas katapusan, pinagpalit mo magbenta ng kape. Diba? Sa mga kabataan dito, tumigil ng pag-aaral, ang sabi ng magulang mo. Kaya. Ha? Ang sabi ng magulang mo. Huwag ka na lang. Nag-aaral ka sa ayaw ka mag-aaral. Hindi, mag-ayaw ka na mag-bento. Mag-iston ka na mag-iston. Yun. Sino na sabihin ng scammer dito? Ano sabi mo ba? Thank you. Ang mahirap pag sinasabihan ng scammer, pag bata yung sinasabihan ng scammer, din tingin niya. Bro, ang bata-bata mo ka scammer ka. Nakakaawa ka naman. Nakakatakot ka. Ang bata-bata mo ka. Pero sa mga medyo na may edad na, tumanda na at nag-resign sa trabaho, pinito naman yung lindahan. Friend, ang tanda mo na, nag-iskaw ka pa rin. Hindi mo alam sa kalulugan, no? Well, take note, dati akong negative. Eh, ba't nandito ka ngayon? Na mindset. Ba't nandito ka ngayon? Hindi ka na mindset. Ang tawag doon, yun yung maling maling paggamit natin sa mindset eh. Na-mindset ka, hindi. Nabuksan yung isip. Nabuksan yung isip mo, nataliman ka ng panibagong informasyon na mas makakatulong sa'yo, unti-unti na-develop yung tamang mindset. Kasi yung paggamit ng word na mindset ako eh, positive o negative? Negative. Ulitin ko ha, pag ito sinabi, sobrang na mindset ako eh. Positive, negative? Negative. Opinion mo yan. Eh pag sinabi, ang dami ko natutunan doon ah. Parang unti-unti nagbabago yung isip ko. Positive, negative? Positive. Sa buhay natin, dalawa lagi yung polarity. Positive and negative. Unti-unti ka nagiging positive kasi yung attitude mo nagbabago. Kasi ang attitude mo nakaatal sa kung anong mindset na meron ka. Alam mo yung kasabihan na hindi ka pwedeng maging masaya at malungkot at the same time. Pwede ba yun? Yung masaya ka at malungkot at the same time. Baliw ka nun. Hindi ka rin pwedeng maging positive and negative at the same time. Kasi kung anong nasa loob ng mindset mo, siya lumalabas sa bibig mo at nagkakataon at namanin ka sa buhay. Kaya kung papansin mo, sa mga nakakausap mong prospect, kahit anong sabihin yan, ang nararamdaman mo negative coming from them. Tama. Kasi yun yung mindset na meron sila. Pero magugulat ka, once mag-join ng A-Global, once mag-join ng networking, maturuan mo ng tamang mindset, maturuan mo mind training mo, after 1 month, 2 months, yung mga lumalabas sa bibig, nagbabago. Nagiging positibo. Bakit? Unti-unti mong nasishift na kanilang mindset at attitude from negative into positive. Kasi kung hindi mo kaya maging positive, ang hirap na ma-attract ng tamang tao sa negative. Ang hirap mag-recruit kung ikaw mismo ay negative. Tama. Kaya dapat, unti-unti na nagiging positive. Huwag lang sa COVID, sa negosyo lang natin. Next mo, brother. Now, when it comes to our attitude, unti-unti dapat natin mabago yan. Now, hindi mo sinasabi in one step, mababago mo yung attitude mo. No, it's a process. Kaya nga kailangan continuous training, continuous pag-attend ng training, continuous na pag-aaral at pag-ibigay ng tamang informasyon sa sarili. Number 1, kailangan tanggalin mo yung mindset at attitude mo na alam mo na lahat.
Sino dito yung sa tingin nila, alam na nila lahat ng bagay? Kung alam mo na yung lahat ng bagay, mag-ingat ka, baka bago matapos yung taon, tuloy ka na yun. Kasi wala na ituturo sa iyo eh. Alam mo na lahat eh. And there's no such thing, there's no person na alam na lahat ng bagay. Tama. Ito ang pinaka-importante. Yung attitude mo na emosyonal. Sino yung mga emosyonal dito? Sa mga Noon. hindi ko ba nagsasalita, alam ko na. Say natin ha? Say natin. Sino yung mga matampuhin dito? Sino yung mga matampuhin dito? Rasa kamay! Sino yung mga bugnutin? Alam mo yung mga bugnutin? Siguro. Yung mga bugnos? Alam mo yung mga bugnos? Yung laging galit? Yung laging galit? Yung laging ano? Laging paaway? Yung pag may konfrontasyon, ano? Apply ko, wala mag-usap, ano naman yun? Hindi naman ka naman mali. Mahata pa ako. Sino yung mga emosyonal dito? Patampuhin, lagi galit, tumira, nagtatayin ng sama ng loob. Nagtatayin ng sama ng loob. Yung lagi pag tinatanong, okay ka lang? After 2 months, hindi mo na makita. Tapos, naging kwento na sa iba, ang pangit ng mga kasama ko sa pangit ako dahil. Alam mo ba yung si Michael? Kinailan ng pangit ko. Michael. Tumaya. Alam mo, we are human beings full of emotions. We are a ball of emotions trapped in a body. May iba-ibang klase ng emosyon. Anong iba-ibang klase ng emosyon? Galit, masaya. Napanood din mo yung ano? Yung Inside Out. Inside Out, napanood niya? Si joy, si anger, si sadness, di ba? Anxiety. Panoorin yun. Ito, it's a cartoon, pero napakaganda ng learnings. Bakit? It's more about understanding your inner self. Inside Out, 1 and 2 panoorin. It's more about your emotions. Yung joy, yung jealousy, anxiety, fear, lahat yun. Those are the emotion of human being. Nararamdaman natin. So lahat yan nararamdaman natin. Before you join in global, kung nararamdaman mo fear, tama o tama? Tapos nagduda ka. Diba? Tapos indinayal ka. Tapos hanggang sa na-convince ka, nag-join ka. Ngayon nag-join ka na, akala mo positive na all throughout yung journey mo. Hindi pa rin. Darating yung panahon, kakatukin ka. Si Daud, kakatok sa'yo. Bubuksan yung isip mo. Yung mga tanong, mag-deliver sa isip mo. Para sa akin ba talaga? Ganyaman ba talaga ako dito? Umuwi na lang kaya ako ng trabaho. Umuwi na lang kaya ako sa bahay, sa probinsya namin. Magtanim na lang kaya uwi ako ng panay. So, imagine mo, these are the things na nararamdaman mo, not because the emotion is valid, but your action will matter. Ulitin ko, yung naramdaman mo na emotion, valid yan. Because ikaw yan eh. Pero how you will respond to your emotion is what will make the big difference sa buhay mo in the next years to come. Sa tingin mo lahat ng HOF, hindi ba ito pinagdaanan niya? Top 20, hindi ba pinagdaanan niya? Yung mga global ambassador, di ba pinagdaanan niya? Pero dahil pinagdaanan nila at pinili nila, take note of the word, pinili nilang mag-stay. Pinili nila na i-push yung negosyo. Pinili nila kahit nasasaktan, nagkaramdam, emosyonal, umiyak na ba kayo sa negosyo mo? Yes! Marami. Lagi, no? Pag hindi mo kayang iiyak yan, mahihirap. Baka ikaw yung sumabog. Baka maging extra albuquerque ka. So yung sumabog. Minsan,
Pag sumasabog, ano nangyayari? I quit! Ayoko na! Sawang-sawa na ako! Ayoko na ng networking! 1 month later, Art, meron akong bago dito. Pioneer tayo. Yawa mo. Ayaw daw sa networking, pero pumunta din sa Now, ang emosyon, normal. Ang hindi abnormal, you're always driven by your emotion. Kailangan kaya mong kontrolin yung emosyon. Alam mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, laging tama yung nararamdaman mong emotion. Tama mo ba? Tama. Minsan madrama lang talaga. Tama. Alam mo ba ikaw madrama? Kakapanood mo ng K-drama yan. Tigilan mo yung K-drama. Tigilan mo yung kakanood ng mga meow, 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 meow. Ano? Alam mo yung sobrang positive mo, di ba? Nag-training ka. Power! Grabe! Patulog ka na, nag-browse ka. Meow, meow, meow. Tuloy-tuloy na yun. Puro emosyonal, puro negative, puro... Nakatulog ka na. Natulog ka, positive, negative. Pagising mo, positive ka, negative. Tapos sasabihin mo, apply, overweight naman. Makasampalin kita dyan. Meow. Papamotivate ang kinabukas. Tigilan ko ma. Remember this. Kung anong meron ka sa buhay mo, ikaw ang ito. Simpleng tanong, pag kumain ka ng junk food for 10 years, ano mangyayari sa katawan mo? UTI. Ikasakit ka sa bato, pag-kidney stone ka, mamatay ka, kidney failure. Kumain ka ng mga masasarap na pagkain, puro matatamis, cake, ice cream, lahat. Ano ang nangyayari sa katawan mo after some time? Lalaki. Diabetic ka. O, lalaki ka talaga. Ay, diabetic ka. Kumain ka ng mga masasarap at matataba na pagkain, lechon, diba? Patatim, ano ba? Lechon, patatim, aldereta, lahat ng mga lutong baboy na may saksa. Ano mangyayari sa'yo? High blood. Because you are what you eat. You eat healthy foods, you live a healthy life. Balik ka rin natin. Yung utak mo, ano mga pinapanood mo? Anong binabasa mo? Anong pinagtutuunan mo ng pansin? Anong pinagtutuunan mo ng pansin? Rabbit hole mo. Maris Rakan. Maris Rakan, matuliyego mo. Yung hearing sa Senado, hearing sa Kongreso. Mga negative. Nanonood ka marami ng K-drama. Nanonood ka palagi mga teleserye sa hapon. Puro negative. Ano mangyayari sa buhay mo? Kaya ka nagiging negative. Kaya yung emotion, simple lang. Learn how to master your emotion. Not allow the emotion to control you. Ang mga tao mga nag-fail, because of emotion. May mga nag-quit na ba sa negosyo natin? Nag-quit ba sila dahil pangit yung enrollment? Nag-quit ba sila dahil pangit yung product? Nag-quit ba sila dahil pangit yung sistema? Majority, they quit because of their emotions. Tama o tama? So, pag may next na nag-quit dito sa kwarto na to, hindi lang emotional, putas ka. Kasi lahat ng disciple ni Cristo, sila naman yung lumabas. Si Judas. And syempre, dapat alisin natin yung magiging negative. Doubtful and pessimistic. Yan yung mga emotion na nararamdaman natin pag tayo ay nalulunod sa kalungkutan, nalulunod sa negativity, at nalulunod sa mga bagay na hindi nakakatulong sa negosyo natin. May kailangan mong baguhin at itama yung attitude mo. Alam nyo kung bakit? Kasi we are dealing with people. Our business, hindi lang global, hindi lang 5/7, hindi lang produkto. Ang negosyo mo tao. Tama o tama? Tama eh.
Ang pinapadami mo, tao o robot? And when it comes to building people, what will build people and your team and your group is the attitude and the relationship you will plant and you will develop with them. Kung ano may tatanim mo ng tamang attitude at pakikisama ng relationship, yun yung mag-grow sa mga tao mo. Next mo. Now, of course, Wala lumabas yung... yan. So, kailangan baguhin natin yung attitude natin. Kailangan you're always up to the challenge. Marami kasi ang lagi sinasabi, hindi ko kaya, apply, I can't do it. Isang letra lang tanggalin mo, tanggalin mo yung letter T. Dapat ang attitude mo, ang mindset mo palagi, ano yan? I can do it. Dapat ganun mo lang. Mag-training ka. Hindi mo alam. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Halimbawa next week, mag-training. Walang speaker. O, ikaw mag-train. Mag-i-talk ka. Ano sabihin mo? I can't do it. Ikaw lang. Ha? Kahit hindi ka marunong, kahit hindi mo maalam, kahit first time mo pa lang, dapat ang commitment mo, yes, apply. I can do it. Bakit? Kasi kapag hindi mo binigay ng pagkakataon mo na i-challenge, ang subukan yung mga hindi mo ka nagagawa, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na hindi ba yung sarili. Bakit? Palagi kang tumatanggi, palagi kang umiinan, palagi kang umiiwas. So, may mga pagkakataon na susubukin ka talaga. Alam mo, when I was in Africa, pag nag-mentor ka ng mga downlines, mga leaders, at mga speakers natin, gusto ko palagi yung impromptu. Halimbawa, may speaker, yung darating. Hawak ko yung mic. Akala nila ako yung mag-intro. Tatabihin ko, ito na. On the spot. Bakit? Doon mo malalaman kung yung tao, prepared mo. Magkamali man siya, okay na. It's not about doing it perfect. It's not about being excellent sa unang sala mo. Ang importante, kung bigyan ko ng pagkakataon, on the spot, bigyan ko yung mic, ang unang mawawala dyan, yung kanyang niya. Ang lalakas, yung kanyang loob. Ang kakapal, una, yung kanyang harap. Tama o tama? Hindi mo pwedeng kumapal yung bulso mo, hindi makapal mukha mo. Diba? Kaya nga sa negosyo natin, dapat lagi ang ulitin ko, I can do it. Dapat yung pipresent ka. Dapat lagi kang up to the challenge. Yan dapat yung winning attitude. And next, syempre, sa negosyo natin, as you develop your winning attitude, next mo, kailangan you set your goals high. Taasan mo na yung mga goals mo. Pag nag-set ka ng goals, huwag mo nang lagyan ng ceiling. Kaya yung mga goals mo, it's December already of 2024. Do you know that it's the perfect time of setting a goal for 2025? Yes. Dapat ngayon pa lang. December, nagsusulat ka na ng i-hit mo na goal ng 2025. Whether monthly goal, quarterly goal, or yearly goal mo. Dapat may siniset ka na. Ngayon, before you set the goal for 2025, i-review muna natin kung gusto ba yung goal mo ng 2024. Meron pa rin, goal pa rin. Well, kapag meron pa rin, goal pa rin, lagi mo iisipin, pag nag-set ka ng goal, may mga bagay na hindi mo nakuha yung sinet mo na goal, pero along the way, may mga nakuha ka. Tama o tama? Tama. Bakit kailangan mong i-acknowledge yun? Kasi pag ikaw naman tumatalo na yung mga kaitangan, hindi naman nasa landing ka, tatalong ka na agad sa fourth step. Kaya ganun ba? Akyat ka ng hagdan, yung hambang mo, mag-i-skip ka ng tatlong baita, pwede mo yun. Maka-skip ka ng isang baita, okay lang. Tama ba? Pero yung aakyat ka, in one step, nandun ka agad sa taas, imposible. Tama o tama? So yung goals natin, pwede mong ayun yan, but sometimes it will take you time para makuha yan. Pero habang hindi mo nakukuha yung ultimate goal mo, there are certain small goals, small achievements, small experiences na nakukuha mo na pag pinagsama-sama mo yan, will collectively contribute dun sa goal na gusto mo makuha. Sir Merly, ilan na sasakyan? Isa. Bago ka nagkaroon ng sasakyan, hindi pa it takes time. It took time bago ka nagkaroon ng sasakyan.
It took time bago ka naging global ambassador. It took time bago ka naging silver executive. Pero habang ikaw ay papunta ron, may mga bagay na nagagawa ka, na-achieve ka, na minsan hindi mo binibigyan ng attention, pero yun yung mga nagpapasaya sa'yo sa journey. Tama. Now, kaya naman, next one, brother, when you set the goal, huwag na yung basta result ang i-monitor mo. Monitor mo also the progress instead of specific results. May mga tao kasi na kapag nag-set ng goal, next year magkakakotse ako, eh hindi mo na-hit yung kotse. Pero kumita ka ng 100,000, kumita ka ng 6 figures, nakabili ka ng motor, may mga napuntahan na lugar na nasa bucket list mo rin. Hindi mo nga lang nabili yung kotse mo, magdaramdam ka ba? Maiinip ka ba? Magagalit ka ba? But there are some people, dahil hindi nila nakuha yung goal nila, they are feeling down. Ang kanilang energy, bagsak. Ang kanilang tukat, bagsak. Bakit? Hindi ko nakuha yung goal ko. Because what they're monitoring is yung specific na result na gusto lang nila makuha. But there are things na nangyayari sa iyo, you're progressing. Gumagaling at gumagaling. Now, alam mo pa paano mo malalaman? Sa mga bago, especially sa mga matatagal na, try to recall. Sino ka? At anong meron ka 5 years ago? Sa mga bago, ina-enjoy mo ngayon o kung anong estado mo ngayon, ano yung mga mindset at alam mo ngayon, kumpara mo yung sarili mo 6 months, 1 year ago. May pagkakaiba ba? Meron na. May development ba? May malamig ba? Pag pinagharap mo yan sa salamin, makikilala mo ba yung sarili mo? Patatawanin mo, kung ganun pala ako mag-isip. Tama eh. Diba? Ganun pala ako ka-negative. Diba? Tapos ngayon mapapansin mo, parang ibang-iba ka na. Paano mo malalaman, yung mga kaibigan mo, ang ganun pala yung sinasabi, parang may nagbago sa'yo. Parang may iba ka. Bakit? Kasi the way you walk, the way you talk, the way yung pananamit mo, the way yung pagdala mo sa sarili mo, especially yung kumpiyansa mo, nagbago. Yes. Kaya pagkasama ko yung mga kaibigan, ipag-ipensin nila sa'yo. Minsan, na-judge nila yun, nagbago ka, mayabang ka na. Bang, yabang nila ito, kaway power na ito. Di ba ganun lagi? Yes. Kasi they're seeing, ang nakakakita ng progress mo, sila. Minsan hindi natin nakikita. Bakit kailangan mong tingnan din yung progress? Kasi kapag hindi mo tinignan yung pagbabago sa'yo, yung progress na nangyayari sa'yo, darating yung panahon, pag ito ng result palagi at tinitingnan mo, mauuwi ka, mag-burn out ka. And you will end up questioning everything. 5 years na ako ah. Minsan, ganito pa. 5 years na ako ah. Ito lang, ito lang meron. Yung kasabay ko ng 5 years, top 20. Yung kasabay ko ng 5 years, nag-Europe trip. Kasabay ko ng 5 years, may sasakyan, may sariling bahay. Tapos ako ito lang. Nangyayari ba sa inyo? Nangyari. You are comparing yourself to others. Alam mo bakit? You are looking at the specific result. Hindi mo tinitingnan yung progress na nangyari sila. And in the first place, you don't have to compare. Hindi mo kailangan pagkumpara. Alam mo bakit? Iba naman yung hataw niya sa hataw mo. Unfair na i-compare mo yung sarili mo doon, eh hindi mo alam kung paano niya ginawa yung negosyo. Hindi mo alam ilang sleepless nights yung nangyari sa kanya. Ilang rejection, ilang mga hinanaing, sakit sa puso ang naramdaman para makuha niya yung result niya. Eh ikaw, ano ba yung ginawa mo to get what you want right now? Gusto mo ba magbago yan? Gusto mo bang mas gumanda pa yan? Gusto mo mas tumaas pa yung resulta mo? Gusto mo gumanda pa yung mangyayari sa'yo? Yes! Gantahan mo yung progress. Galingan mo. Kasi ang una mong pagyayamanin sa sarili mo bago lumabas yung yaman mo sa labas. Diba? Kaya kailangan kasabay ng magagaling. Next po, brother, siyempre sa negosyo kailangan ito. Can you read? Yung nakasulat dyan. Naintindihan ko ba yung nakasulat? Hindi. Sabi niya, sabi dito, a man
Pinake niya yung magiging being. At dumb for 62 years just to avoid listening to his wife. Sa tingin mo, hindi ba yung commitment? Para lang hindi niya marinig yung dakdak ng kanyang misis, eh ito mo rin siyang being. Paano yung 62 years kayo ba yung magkambingan? Ay, sakto gitna. Diba? Wala imagine lang agad, di ba? Kasi iba yung imagination, sabi niya, imagination ito baka. Pero, think about this. Gaano ka ba ka-committed sa negosyo? May mga committed kasi kapag kasama yung upline. Pero kapag wala na yung upline, woo! Thank God! Wala na si upline. Kapag Mobile Legends ako. Si Odi muna, si Odi. Kasama si upline, power na power. Sabi upline, power. Woo! Ako na yung susunod. Ako na yung next. Pag uwi ka upline, ay, sa wakas, hindi na red horse. Pagod. Kumusta rin upline? Oy, mga tutoy, kumusta rin sa hub? Power naman upline, nagdami namin prospect. Yung pala po, nililigawan, makausap. Sa lahat ng mga bago dito, lalo sa mga kabataan, alam niyo, ang meron kayo na wala kami, at wala yung mas nakakatanda, isang bagay na, marami kayong oras. Kami, ang dami naming oras sa responsibilities namin. May pamilya kami, may mga anak kami, may mga sinusuportahan, may mga bagay na ginagawa ko na kami. Kayo, wala kayo nun. Ang iniisip ko lang, sarili mo. Pag mag-isa ka, iniisip mo ba na nanay mo? Hindi. Sino iniisip mo? Jowa mo. Di ba? Bukod sa sarili mo, jowa mo na yung iniisip mo. Pero kaya mo iniisip yung jowa mo, kundi para sa sarili mo pa rin. Kasi makasarili ka. That's the nature. Kasi bata ka pa. Kaya ako sinasabi to, kasi yung commitment mo, ang dami mong oras, kapag kinumit mo sa maling tao, sa maling bagay, sa maling mga pagkakataon, ang bilis kang maubos ng oras. Sino yung mga ano dito? 20s, pataas. 20s? 20 plus. 20s? Basa ng birth certificate. Sino yung mga 20s pataas? Kaya mga ito, magtalakas pa lang ako. Pero, alam niyo guys, 20 years ago. Biro lang. Alam niyo sa alam ng kabataan, hindi, ang sarap ng kausapin sa ganito. Alam niyo kung bakit? Imagine this. Yung mga 18, 19, 20 to 25 years old, sanay tayo ng iisang mga. Mapenge. What you're doing right now is breaking the chain na umaasa sa mga. Pero hindi magiging madali. Bakit? Kasi susubukan mong tumayo sa sarili mo pa. My journey in Africa was never easy. 22 years old, imagine. 22 years old, I'm earning my own money, I'm giving money to my parents. Ang plano ko ng 22 years old ako, ang mga goals ko, 5 years from now, magpapakasal ako. 10 years from now, may bahay ako. 5 years from now, may sasakyan ako. Nakaplano sa isip ko yung mga gagawin ko. But by 26, 27, 28, 29, 30, yung mga gusto ko makamit sa buhay ko. Kayo ang asa ng ganun. Kasi kung wala kayong ganun, wala kayong commitment na ganyan, you are just wasting your time. Sa negosyo natin, sa Global, hindi tayo nagtatanong. Kasi kung nagtatanong lang tayo, sana hindi na kayo sinasabi ng upline nyo na mag-resulta, seryosohin. Sana nag-inom na lang tayo sa araw-araw. Gawin natin frat. Yung 20 months.
Di ba? Pretend hindi na lang yung Ultimax, gawin natin. Pagduhan. Huwag na lang mag-power-power. Pero kaya kayo nasa hub, alam niyo kung bakit? Para yung inyong paglago, makagaling. Para yung inyong isip, hindi na magdidistract sa ibang bagay, nakafocus ka dun sa gagawin mo, para magbago mo. Para sa pagyaman. Simple lang naman eh, i-devote mo yung 5 taon ng buhay. Nakakailang taon na kayo? Wala kayong iba, 6 months, 5 months, 1 year. Sa eskwelahan na eh, nag-5 years ka para graduate. Tama-tama. Nakuha mo certificate. Pag sa global, di-devote mo yung 5 taon mo, wala kang certificate. Pero pwede kang maging global ambassador. Yes! Pwede kang maging global ambassador, mas mataas ka pa sa Philippine ambassador. Kasi global ka eh. At after 5 years, wala ka mang diploma, wala ka mang certificate, pero may sarili kang sasakyan, may bahay ka, kumikita ka ng 6 figures. Sa mga kabataan dito, alam mo, I challenge you. Kung wala ka pang pamilya, wala ka pang anak, try to do this randomly. Pagpadala ka sa nanay mo ng pera, walang okasyon. Tapos sabihin mo, Nay, may pinadala mo dyan. Ano ito na? Ang merienda ka, bumili ka ng 10,000 pesos sa banana cue. Bigyan mo ng 20,000 na pang grocery mo. Wala namang okasyon. Exactly that way. Because you deserve it. Kasi yung mga magulang, pag birthday niya, nalalakas tumangging. Di ba mo na anak para sa inyo? Pero pag walang okasyon, mas mararamdaman nila na talagang you think about them, isipan mo talagang yung sarili mo talagang pinagdaanan mo yung oras para bigyan sila ng pasal. Di ba? So wala ka mga pamilya, ay dahil yung ngiti, yung saya ng magulang mo, dadali mo yan hanggang sila mawala sa mga. Promise. Yan sa pag-ulit. Umited ka sa negosyo mo, umited ka sa pagyaman mo, umited ka sa mga downlights mo, sa upline mo, especially para kanino mo ginagawa ito bakit. Sa mga kabataan, don't do this for yourself alone. Huwag mo gawin ko dahil gusto mo lang magkakotse, gusto mo lang magkaroon ng bagong iPhone, gusto mo lang magkaroon ng negosyo na kumikita ka, hindi dapat ganyan. Dapat there's something higher than you na i-offer mo yung ginagawa ko para hindi na para hindi na mapagod ka man, yung commitment mo, lagi na nandun pa rin, nakatali pa rin. Next one, brother. Eh, syempre, make sure you can commit. Committed pa kayo? Yes! Baka kung yes ka ngayon kasi nagte-training. Mamaya, pagkatapos dito, sasabihin mo, ano may sinabi? Pag sinabi make no excuses, alam ko, ewan ko na, kung alam niyo yung mga kwento ng mga updates ninyo, alam niyo kung ako sa inyo, sa mga bago. Kapag kayo ay nag-huddle, huwag niyo na pagkwentuhan yung masasaya. Pagkwentuhan niyo yung mga kapatid na mga daramdaman yung nakarating nila. Kasi, pag usapin make no excuses, isa po ang ultima sa lagi natin pinasasalamatan at pinapalakpakan natin. Imagine ninyo yung ibabiyahin nyo, papunta ng Ortigas. Just to attend kayo, di ba? Tanong nyo sila, araw-araw nila ng biyahin yan. Everyday dati. At alam nyo yung training sa Indova dati, pre-pandemic, 3 training sa isang maghapon. 3 yun, tuhog lagi yun. Alauna ba yun? Alas 2. Alas 4. Alas 2. Alas 4. Alas 9. Alas 7. Hindi, bago mag-pandemic, 248, parang gano'n. Tapos, ang office, nagsasara alas 11 ng gabi. Pag sara ng office ng alas 11 ng gabi, bababa yan sa harap ng opisina, magbibilog-bilog na yan. Pagkatapos nila magbilog-bilog hanggang 3 a.m., magkahanap na yan ng Jasper Gin na bus para papunta ng Bacoor, dadaan papunta ng Cavite. Diba? Everyday yun, ganun ginagawa nila. Narinig ko ba sila na, ang layo kasi ang flying. Walang po kong pamasahe. Alam niyo yung iba? Ang pamasahe, one way lang.
nila? Produkto. Sir, paano makuha yung produkto? Sa bus pa lang, papunta pa lang ng office, naghahanap na ng bebentahan. Para may pamasahe sila sa bus. Totoo. Ang dami ko mga ganyang kwento. Imagine mo, Jenny, sa Bicol, umuwi ng Manila. Everyday yun, mga leaders. If not everyday, at least 3 times in a week, bumabang sila. Mga taga-Laguna, ganoon din ang ginagawa. Yung mga taga-Batangas, ginamang mas malayo Batangas. Pero sila nakakawa. Kaya mas swerte tayo kasi may mga ganito tayong pagkakataon na kung kapraso na lang yung effort na ibibigay mo. Kung taga Rosario ka, president na lang, okay, magmotor ko, nakali mo, nandito ka. Diba? Pero, makakarinig ka ng excuse, okay, yan kasi yung pagkagin. Okay, tanghali na ako nagising. Okay, kasi ganito, okay, kasi ganito. If you're the kind of leader who keeps on making excuses, just imagine ano yung magiging galaw ng downline mo kapag yan ang nakikita niyo sa inyo. Yes! Yes! Pero sa atin pa lang, wala na excuses. Tama eh. Pag merong okasyon, may event, dapat na tayo. Next one. Siyempre, surround yourself with those on the same mission as you are. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yeah, tingnan mo yung katabi mo. Yung mga katabi mo ba gusto mag-imaman mo? Katabi mo ba, payaman ba yung payaman? Boni! Alam mo, kailangan, ito yung kailangan talaga natin. Kaya kayo nag-ahap. Is because of this. One of the reasons bakit nililito sa parang ganito, sama-sama kayo na nasa isang lugar, nasa isang bahay, na ang direksyon, ang vibration, at ang inyong goal ay isa lamang pare-parehas. Yes! Yes! Kasi, dinanas na po ito ng mga kasama natin sa Global ng panahon pa. Power na power sa office. Power! Grabe! Uuwi, alas 12, alam mo na madaling araw. Yung asawa, galit na galit. Mamili ka! Global o ako? Ang hirap mamili nun. Kasi asawa mo yun. Tama? At parang hindi naman ginagawa yung global. Asawa. Para sa kanila. Tapos pinapapili ka. Because you are not in the same mission. Tama. Ang hirap ng positive ka sa office paghapon, tapos pag uwi mo, natatakam na ang asawa mo, may plato pa nalilipan. Ang hirap, maging mayaman na yun. Kasi everyday, may humihila sa'yo pababa. You get the point? Esa hub. Para-pares kayong isang direction. At pag may negative, ikaw na dapat ang unang sumipa. Pero bago mo sipain, sampalin mo muna, baka nagugulubihanan na. Baka minsan, kinakain lang ng lupot, minsan kinakain ng negative. Alam mo, mahirap kapag negative yung isa, kapag punyeta nagre-recruit ka. May negative na isa. Hindi na magdala tayo dito. Sabihin mo, bulit na ito na tayo. Nakumbinsi, oo man, dalawa na tayo. Kausapin natin si Yosin. Tumami na. Yung hub, puro negative na. Diba? Yung yet ang hub, negative all. Totoo. Kaya ang role ng mga upline bilang leader, ikaw dapat ang pinagmumula ng tamang energy. At kaya ka binibigay ng mga tamang tao. Kaya kailangan mong surrounded by the right people kasi minsan darating yung panahon, maninegative ka talaga. Para may tatapik sa'yo. Kaya accountability. Diba? Di naman lahat ng magkakataon. Kasi di ba lumalabas sa bibig mo eh? Yes. Okay lang yun. Pero kailangan, pag may lumapit sa'yo, stop na. Huwag mo nang tambayan. Okay lang maramdaman, huwag mo nang tambayan. Focus. Kaya kailangan, you are surrounded by the people with the same mission as you. Kayo mamalaan dito? Yes! Sino gusto maghirap? Kung gusto maghirap, wala ka dapat. So dapat ikaw ay kailangan. Same mission as you. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo nasaktan, tingnan mo na. Diba?
tingnan mo yung katabi mo ng mabuti. Kasi pag tawid ng 2025, pag wala yan, isa na ibig sabihin yan. Pag tumawid ng 2025 at wala yung katabi mo, hindi mo pa rin kasama next year. Hindi yan Leon. Ano? Aso yan! Balbon lang. Kaya meow na naman kayo. So kaya, surround yourself with the same people, with the same mission as you. Next, my brother. And syempre, believe in yourself. Naniwala ka sa sarili mo. Meow ka naman. Paano mo malalaman kung naniniwala ka sa sarili mo? Ano din? Alam mo paano mo malalaman kung may tiwala ka sa sarili mo? Kung kaya mong ipaglaban yung ginagawa mo. Yes! Kahit sino magsabi sa'yo negative, ang sarili mo, naniniwala ka pa rin. Kasi, kapag hindi ka naniniwala sa sarili mo, maraming mga demonyo, mga yawa, mga pistituto sa akin, left and right. Diba mga demonyo nakaupo dito, no? Hindi mo kaya yan. Mga yawa, mga pistituto, diba? Kapag wala kang tiwala sa sarili mo, mabubulong, hindi ka yayaman dyan. Talaga ba? Mag-quit ka na. Uhang! Wala ka kasi sarili ba eh? Hindi mo kaya ipaglaban kung ano yung pinaniniwalaan. Hindi mo kaya ipaglaban yung mga pangarap. Believe in yourself. Alam mo, marami kasi sa atin na nawawala yung tiwala sa sarili. Kasalanan din ang mga tao na nakapaligid sa atin. Sabihan tayong magaling. Wala ka mararating sa buhay. High school graduate ka na. Hindi ka yayaman. Bio. Diba? Bio. Sabihan ka pa ng tanga. Diba? At ang pinakamahirap niyan, alam mo ang pinakamahirap? The more na naririnig namin ito, na sinasabi sa atin, the more na naniniwala tayo. You know how will I prove na naniniwala ka? Sino dito minsan nagkamali ka sa kamay? Diba pag nagkakamali ka, kanina ka nagagalit? I-apply. I-apply? Nagkamali ka! May ginawa ka, nagkamali ka, hindi mo nagawa ng tama. Sumablay ka, kanino ka magagalit? Sarili. Ba nagagalit ka sa sarili mo? Pag nagalit ka sa sarili mo, ano sinasabi mo sa sarili mo? Ha? Pag galit ka, gigil ka. Tapos nagalit ka sa sarili mo, anong sinasabi mo? Anong tapos yung lalabas? Forget sarili. Negative. Minsan sinasabi mo pa yung sarili mo ng biyo-biyo. Diba? Diba? Ito pa yung mahirap. Sa sobrang taas ng gigil mo, wala ka mapagbalingan ng gigil mo, sarili mo yung minumura mo. Diba? Visit natin. Biyo-biyo talaga. Tanga-tanga. Diba? You keep on repeating it to yourself. Ang nangyayari, yung isip mo, yung katawan mo, yung cellular level mo, o condition, lahat ng sinasabi mo sa sarili mo. Kaya pagdating ng panahon na ikaw na yung susubukin, nasa stage ka, ano sasabihin mo? Hindi mo ko magaling eh. Ay, hindi mo ko alam. Bakit? Ikaw mismo, sinasabi mo sa sarili mo. Kaya dapat, kapag may nangyari, gamali ka, yun yung iwasan mo. Iwasan mo magsabi na negative sa sarili mo. Iwasan mo sabihin mo na biyo-biyo. Tama. Burahin mo yung sarili mo. Lagi mo sasabihin, okay lang yan. Diba? Basta maniwala ka sa sarili. Dahil sa mga kabataan, hayaan mo lang hindi naniniwala lahat ang porsyon nila na nakapagiging sa'yo. Huwag lang mawala tiwala sa sarili. Kasi pag mawala yung tiwala sa sarili mo, pag-ibig ka na. Ganun din yun eh. And that is very clear na pag-ibig. What I'm trying to say is, kapag nawala yung tiwala mo sa sarili mo, you're as good as living
a life na parang nalang dito. And syempre, next mo brother, sa negosyo natin, a true leader, trust the process, and embraces the journey. So lahat na nangyayari sa iyo, is a process. Kailangan talaga pagdaanan. Walang shortcut. Next mo. And syempre, kailangan mo maintindihan that everything went through the process of gestation. Kung sinabing gestation, next mo, every process needs to go through a period of time during which it is conceptualized and actualized. Next mo ulit. Our thought, desires, and goals must mature over a period of time before they are manifested into reality. Ito kaya may sinasabi law of attraction. Whatever you want, keep on repeating it. Sabihin mo, paulit-ulitin mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Magkakapotsong. Because that's your thought and desire na ginagawa mo na mag-manifest sa buhay mo. Because everything dadaan ng gestation. Alam niyo ba yung gestation? Isang period na kailangan pagdaanan para mabuo yung isang bagay. Sino may mga anak dito? Kasama. Diba? How many months? Did you take care of that baby? Diba? 9 months. Ang aso, ilang buwan ang gestation period? 3 months. 3 months. Ang elimante, ilang buwan? O taon ang gestation period. Ang puno ng mangga, bago mamunga, ilang taon? Ang bamboo tree, ilang taon bago mamunga? Ang puno ng iba-iba. So same thing with our result. Yung result mo, may iba-ibang panahon ng paglalas. Yes! You have to understand that there's a gestation period sa pagdadaanan ng mga resulta. Next mo, brother. Kamukha nito. Next mo. Kilala niyo ba ito? Yes. Pamilyar kayo dito sa babae na ito. Yes. Si Coach Juna Cosmo. Student from Bohol. Tingnan niyo na lang, no? Coach Cosmo, Juna Jane Montañez, 1,136,450 pesos. Kailan niya chinekin? October 7 of 2022. Ay, grabe. Ano meron ko ng October? Pandemic. Hindi ba ang daming pinagbawal ng pandemic? Bawal lumabas, bawal lumabas sa mga tao. Diba? Naalala niyo yung pandemic, sino yung mga may ID dito? Yung, ikaw lang yung pwedeng lumabas. Yung quarantine na pass, yung quarantine pass. Ikaw yung subo. Ikaw lang yung pwedeng lumabas, pwedeng mag-angkat, at unang-unang pwedeng mamatay. Kala mo nang mamalimpi. Kaya, kapag ikaw yung may quarantine pass, masusuya ka talaga kasi lahat ng mga kasama mo sa bahay, para mga doon na mga pisngi, mga nakailangan. Ikaw lahat, mga lingke, lahat, may grocery. Pero, going back to this year, ang daming restriction. Pero, how come, ang isang 18 years old during that time, nakapaglalabas ng 1,135,000 nangyari mo yung instant. Nangyari mo yung instant na yung 1.1 million na ng pandemic, lumabas yan because of the things na ginawa niya by 2019. Kaya lumabas, nag-resulta yung pandemic 2019. Hindi na naman naputol dyan eh. Right now, she is driving a Camaro of her own. Tapos, unikita ng 6 figures every month. Part ng top 20 ng kumpanya, kababalik lang last month from Europe. Imagine nyo yun, a Europe trip or expenses paid na tayo ang all of it happened because nagtanim yung trabaho bago nagka-resulta. Next, kilala niyo si Coach Brian Pibe? Yes. Lumabas ang kanyang Chevrolet Camaro kailan? 1 days, 2021. Binayaran na 3.5 million in cash. Sa dami ng tao nawawala ng trabaho during pandemic, nagwo-worry, nagpapanik because walang pagkakakitaan, may isang tao naglalabas ng 3.5 million na sasakyan. All because of the period na tinabaho, tinanim, at sinipagan sa Alliance in Ocean. Ito, next mo ulit. Ito, kilala niyo sigurado. Papayan na. Alam niyo yung kwento nito? Alam niyo yung kwento nito? Ano? Yung suot niya na yung naka-short,
unang punta niya, hindi siya pinapasok agad. Kasi marami lang siyang pintura sa katawan. Kasi nagpipintura sa bahay, tinawagan ng tasa, pero meron po yung original Ford Mustang, pinuntahan niya, hindi siya pinapasok ng guard. Bakit? Naka-shorts eh, naka-chinelas, naka-santo, puro pintura ba? Ano akala mo doon? Alam mo, pintor, alam mo, pero ba? Hindi siya pinapasok. Buti na lang nakita niya yung kanyang ahente, tinawagan niya, nandun sa movie. Pinapasok siya. Ayun. So hindi nga agad binayaran. Bakit? Kasi, sabi niya, pwede naman bayaran siya ng cheque. Pero, sabi niya, hindi ko agad binayaran. Umuwi mo na ako na bayo yung data ako. Bumalik siya, nakaporma na. Tapos, bumalik siya, pinito niya yung 3.5 million cash. Sa BPO, hinalang nito sa kaka. Alam mo nakakatuwa, yung second day na magbalik niya, hinalang pa rin siya. Bakit? Kasi may dala siya. Sabi siya, check lang po yung gamit. Pag-check na nila, puro pera. 3.5 million cash. Alam mo, sila nag-check? Sarili ng tao, hindi na papasok sa kanya last day. Imagine mo yun. Everything happened because he was able to plan ahead of time bago lahat ng pandemic na nangyari sa world. And that is gestation. Yun yung lumalabas ang resulta, hindi instantaneous. So lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, nahihirapan ka, napapagod ka, nagdarapon ka, part na ng pagtatanim. Huwag kang bibigay. Kasi baka yung resulta mo, by 2025, dun lumabas, malay mo, ikaw ang maglabas ng sasakyan, dito sa grupo ng Ultimax. Yes! Next one, brother, and syempre, lahat na nangyayari sa atin tayo ang may gawa. In the law of cause and effect, every cause or action has a specific predictable effect. And everything that we currently have is an effect that is a result of specific action. Wala kang pwede sisihin kundi sarili mo kung anong meron ka. Successful ka? Kasalanan mo yan. Ginawa mo noon eh, tinrabaho mo noon eh. Nag-baking ka noon eh. Nagka-kotse ka? Kasalanan mo yan, sinipagan mo noon eh. Diba? Binataw mo noon eh. Wala kang pera ngayon, kasalanan mo rin yan, gastador ka noon eh. Puro sugal ka noon eh. Diba? So kung ano meron tayo ngayon, it's a product of our choices in the past. Diba lagi naman tayo may choice? Mag-join ka o hindi, hahataw ka o hindi, mag-atay ka ng training o hindi. Diba? Everything is always a choice, left and right, A and B. Mamimili ka. And everything na meron ka ngayon, resulta yan is the effect of the things na ginawa mo in the past. So para baguhin natin yung resulta, simple lang. Let's choose to do the right thing today. Let's choose to become the right leader today. Let's choose na hakawin yung negosyo today para by year 2025, lahat tayo may magandang resulta sa Alliance Foundation. Thanks for your time. Yan, and of course, paano magiging maganda yung pamumuno mo? Just take a look at the word servant leadership. Next moment. Servant leadership as a leadership will also be built on the belief that most effective leaders strive to serve others rather than accrue power or to take control. Lagi mo natin tatandaan, your leadership comes with responsibility. Tama po ba? Yes. Responsibility na hindi para sa sarili mo lang, kundi para rin magkaroon ng resulta yung mga tao nasa ilalim mo. Next po, brother. Next. Now, I want you to understand this very well. Leaders must always put their people before themselves. If you do that, your business will take care of itself. To simplify, alagaan mo yung tao mo, and yung mga tao mo will take care of you. Yes! I love you! Alagaan mo yung kamay mo, alagaan mo yung mga partners mo. Kasi sa negosyo natin, hindi ka magiging global ambassador kung wala kang dami. Hindi ka magiging millionaire circle kung mag-isa kang tumatrabaho. Naka-experience ko ba na umakyat sa stage na ako ng millionaire circle? Congratulations, our millionaire circle with one downline! Pwede ba yun? Isa lang yung downline. Congratulations, our global ambassador with two leaders! One on the left, one on the right! Power! Yung mga malakis mo. Naging global ambassador, dalawang downline, tag 500 po yung certain, right? Tapos, naging millionaire circle ka, isa lang yung downline mo. Ikaw pala lahat bumili ng mga produkto, ikaw lahat ang nag-paying. It cannot happen. Tama po ba? Kaya, if we want to grow,
Ang halagaan natin, yung traumatize natin. Simple lang naman lang nasa marketing plan. Ilan ang kailangan mong dalhin? Ito bigay. Dalawa. Isa sa left, isa sa right. So, pag ito ang sinabuhay mo, ang pangunahing trabaho mo, yung nasa kanan, pag-imanin mo. Yung nasa kanan, gawin mo Millionaire Circle Global Master. After that, yung nasa kaliwa, gawin mo Millionaire Circle Global Master. Pag yumaman yung left and right mo, anong tawag sa'yo? Mas mayaman ka doon sa dalawang ito. If you understood, ang kailangan alagaan mo at pagyamanin mo rin yung mga tao na iniwala sa'yo. Next mo, brother. When great leaders truly care about those they are privileged to lead and understand that the true cause of leadership privilege comes at the expense of self-interest. Hindi ba minsan, kailangan bigyan din natin ang pagkakataon ng mga tawis natin. Kapag ikaw lang po lang ikaw ang kumikita sa organization mo, time will come, may iwan ka mag-isa. Magugulat ka, bakit nawala yung isa? Kaya lumipat. Bakit nawala yung isa? Kaya naging active. Kasi they don't see any point of moving forward. Wala na sila nakikilala dahilan para mag-move forward with you. Bakit? Eh, wala na ikaw kumikita. Hindi ka the point. Kaya importante na pag may mga kasama ka gusto mong lumago sa negosyo, sila rin nagkakaroon din ng resulta. And that's the true meaning of leadership. Yung tinatawag natin na servant leadership. Magsisilbi ka rin sa damay mo. Hindi yung pag dumarating ka, nilalatagan ka ng bentang, pero nanginginig pa yung mga buto dahil natin siya. They lead, they follow you not because they're afraid of you. They follow you because I can help you. Yes. Because they know you care about them. Diba? And that is leadership. Next! Responsibility equals accountability equals ownership. And the sense of ownership is the most powerful weapon a team organization can have. You own it. Tumaya ka dito, ibig sabihin negosyo mo. Lagi sinasabi ni Doc Ed, kapag naging part ka ng Alliance in Motion Global, hindi ka naman sa distributor. You are a business partner. Partner ka. Business partner ka. May negosyo ka. Don't see it as a small business. See it as your biggest business, yung Alliance in Motion Global. Kailangan may sense of ownership ka. Kailangan pinapangalagaan mo rin yung negosyo. And next, kailangan din, syempre sa negosyo natin, to have sense of ownership, simple lang. 5 key aspects lang. Number 1, take responsibility. Number 2, be a problem solver. Sa buhay natin, sa negosyo natin, maraming problema natin. Huwag ka nang dumagdag sa problema. Ikaw na yung maghanap ng solusyon. Kasi being an upline, dapat ang orientation mo, hindi tambayan yung problema, hindi mag-pinpoint sinong may mali, laging always looking for a solution. Identify the problem, focus on the solution. You get it? Kasi pag lagi mo tinitingnan sinong at fault, sinong may pagkakamali, sinong dapat sisinin, nagkakaroon na mas maraming casualty. Maraming nasasaktan. Tama po ba? Rather than moving forward, at mag-focus ka sa pag-solve ng problema. Empower others. Knowledge sharing, of course, kailangan mag-share ka ng iyong nalalaman, hindi lang dapat ikaw ang nakakalam. And lastly, in spirit. Di ba maganda kapag lahat ito ay meron ka in your sense of leadership. Ikaw ay may responsibilidad, you are a problem solver,